Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Mga Kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan po tayo. Mga kababayan, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ng mga salot umano. Ito pong mga salot umano ng mahigit 50 years na po sa ating bansa. Mga kababayan, at gamit na gamit po nila ang tinatawag pong ICC umano. Ngayon po, nagpahayag po ito pong salot umanos ng mahigit 50 years na sa ating bansa. Nagpahayag po ng ating daw Vice President ay pwede raw pong maugnay sa sinasabing war on pulburon. Posible raw pong lumutang ang pangalan ng Vice President. Ibang klase po. Talagang ginagamit na po nila lahat ang pwedeng pamamaraan para po mapabagsak lahat ang mga Duterte. Grabe po. Kaya po wala pong nangyayari sa pera ng Pilipinas. Wala pong nangyayari sa ating buwis at pati sa inuutang nila. Napupunta lang po puro pang sariling interes para po manatili sila at pagharian nila ang ating bansa. Ganyan po kasama ngayon ang gobyerno natin dahil po meron po kasing gobyerno na nakabalik sa kapangyarihan na may bit na pulburon umano at coke. Pakinggan po natin ito pong mga salot umano sa ating bansa. Naniniwala si Assistant Counsel to the International Criminal Court Attorney Cristina Conti na ang maagang announcement ni VP Sara ng kanyang kandidatura ay maaaring magpalutang sa umano'y naging papel nito sa War on Drugs campaign ni former President Rodrigo Duterte. Isa sa dahilan kung bakit sinampahan ito ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Paliwanag ni Attorney Conti, ito'y dahil umupong mayor ng Davao City si VP Sara taong 2011 hanggang 2013 at na-re-elect na alkalde taong 2016 hanggang 2022. Pasok sa timeline ng War on Drugs campaign ni former President Duterte. Gate pa nito, hindi nakakagulat kung lumabas ang pangalan ng ikalawang Pangulo sa mababanggit sa confirmation of charges ng kanyang ama. At ang pagturing dito sa Davao Death Squad ay isang criminal enterprise nga sa Davao kung sa mayor, ang chief of police at iba pang mga susing tao ay naging kabahagi. Kaya hindi po ako magugulat kung mauungkat din na kabahagi si Sara Duterte ng investigasyon ng Crimes Against Humanity sa kaso ng tatay. Yan po mga tambay. Malilinis na tao po ba itong mga tao na ito? Lalong-lalo po yung nagsasalita. Yung grupo po ba nila umano ay malilinis? At nagbigay po ba ng kapayapaan sa ating bansa? Naging mapayapa po ba ang ating bansa sa mga grupo na ito na pinoprotektahan po nila umano? Mga kababayan, tingnan po natin ang grupo po ng mga salot na ito na mahigit 50 taon na binigay po sa ating mga Pilipino. Hanggang ngayon po ay namamayagpag po sila. At napakarami na po nila ngayon. Buhay na buhay po. Pati sa Kongreso. Hindi po ba? Ito po, painggan po natin si Ka Eric. Ang nagpapatotoo na dati pong kadre ng grupo po na CPP, NPA, NDF. Painggan po natin si Ka Eric. Linaw po na walang naidulot ang grupong ito. Umpisa po natin sa umpisa. Ito po, si Ka Eric. Linaw po na walang naidulot ang grupong ito kung hindi pagkawasak at pagkapariwara ng mga kabataang Pilipino at pagkawasak ng ating pamilya at mga komunidad at ng buong bayan natin. Sa loob po ng 52 taong pag-iral ng New People's Army sa kumpas at pamumuno ng Communist Party kasabwat ang NDF at ang kanilang mga above ground open operators, malinaw na ang idinulot nito sa buong sambayanang Pilipino ay ang pagkalugmok natin na hindi tayo makabuelo para umunlad ng lubusan ng ating lipunan at makamit ang kapayapaan at kaunlaran ng ating mamamayan. Ayon pa kay Ka Eric, sa loob ng 52 taon, mahigit kumulang 50,000 ang namatay dahil sa terorismo at madugong karasang dulot ng mga aktibidad ng CPP, NPA, NDF. Dagdag pa nito, kada taon halos 200 sundalo at pulis ang namamatay. Every year, halos 200 sundalo at pulis ang namamatay at tuloy-tuloy na nawawalan at nauulila
ng ama ang maraming mga pamilyang Pilipino dahil sa walang katuturang karahasan ng CPP, NPA, NDF. Mga pagpatay sa mga katutubo na mga lider ng mga tribo at komunidad doon sa Mindanao na tumututol sa kanila, pagre-recruit sa kabataan at pagkalugmok sa ating mga negosyo dahil sa panununog, pangbobomba at teror. Yan po mga tambay. Grabe, no? At marami pa pong iba yan, mga kababayan. Ganyan po katindi ang grupo na yan. Pero ngayon, sila pa po ang nagpipretend na mga mabubuting tao. Itong grupo na ito umano. At yung kasama rin po nila na mahilig po sa saba umano. Grabe rin po, nung siya po ay nanungkulan sa panahon po ni Pinoy, gaano po karami ang biktima po ng mga nagpupulburon, ng mga kriminal, mga adiktus, at mga terorista. Gaano po karami ang natsugi? Nasaan po ang mga human rights ng mga tao na ito nung panahon po nila? Kamukha po ni Saba Queen, umano, at lalong-lalo po, ito pong mahigit 50,000 na nabiktima. Nasaan po ang human rights niyan? Kaya nga po, magugulat ka po dito po sa ICC kung kanino po sila pumapanig. Pumapanig po sa mga kriminal umano. Mga kababayan, wala silang pakialam sa mga buhay ng mga matitino na mga Pilipino. Wala silang pakialam dyan. Kaya nga po, pag naging presidente ang vice president, saan kaya pupulutin itong si Conti? Mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Jinggoy. At dito po sa sinabi niya na grabe po, napakarami pong natsugi nung panahon po ni Pinoy at ni Gloria. If I may read, for the years 2001 to 2000. Ulitin po natin. Ito po. Years, if I may read, for the years 2001 to 2009, under the Arroyo administration, 91,762 killings were reported, or an average of 10.196 killings per year, 850 killings per month, or 28 killings per day. On the other hand, for the years 2010 to 2016, under the Aquino administration, there were 85,878 recorded killings with an average of 14,313 killings per year, 1,193 killings per month, or 40 killings per day. You were the Justice Secretary during the Aquino administration. Why did you not investigate these killings? All right. May I start by saying that on the matter of EJ case in general, especially with respect to the killings of activists, I did recommend, and it was adopted. There was this Administrative Order number 35, creating an interagency committee to look into the various drug killings. Senator De Lima, but I would like to put it on record that the resource person, the former senator, did not answer directly my question, Mr. Chair. And Yan po mga tambay. I might be mistaken of defense. Yan po mga tambay. Grabe, no? Sa panahon po nila na magkakakampi, at alam naman po natin ang tiyahin po ni De Lima ay asawa po ni Joma, ang leader po ng CPP, NPA, NDF. Hindi po ba? At dati rin po, dahil pinagpahinga na po di ba? At yan po ang kanilang puno umano. Hindi kaya yan din ang puno ni Conti, mga kababayan? Di ba? Grabe, no? Sa panahon po ni Gloria ay 91,000 mahigit. Sa panahon po ni Pinoy, mga kababayan, ay 85,000 mahigit ang natsugi. Pero wala pong yaw-yaw dito ang human rights. At wala pong yaw-yaw dito ang ICC. Hindi po ba? Talagang grabe po ang ginawa nilang politika. Kaya nga po ang naghahari po sa ating bansa ay puro po kasamaan at masasamang tao umano. Pinaghaharian po tayo ngayon ng napakarami pong masasamang politiko umano. At kasama pa nila
ang grupo ng mga ito. Hindi po ba? Paano mo paniniwalaan ng mga hayop na ito? Katulad po nitong tagapagsalita nila. Lalo-lalo po dyan sa ICC. Hindi po ba? Kung wala po tayong naging pangulo na may bisyo ng pulburon at gumagamit ng coke, ayon sa kanyang kapatid, ay never pong mapunta sa ICC ang isang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Never pong mapunta yan kung nagkaroon lang po tayo ng presidente na matino at walang karga-karga na pulburon at coke. Kasi, real talk, kung matino po ang presidente, sa tingin nyo, sasama po sa grupo na ito? Mga kababayan, mas poprotektahan po ng matinong presidente yung mga pahirap sa bayan, pahirap sa mga matitinong Pilipino. Yung lumalaban sa gobyerno, tsumutsugi ng mga Pilipino na walang kalaban-laban, pati ang ating mga anak dinadala sa bundok, nagkakamatay. Kung matino po ba ang Pangulo, kakampihan po ba ang mga tao na ito umano? Sige nga. At kung matino ang Pangulo, mga kababayan, mas poprotektahan niya yung sinasabi natin na salot ng lipunan. Di po ba? Pag matino ang Pangulo, ang poprotektahan mo, yung mga mabubuti mong mamamayan. Di po ba? Na magpapaunlad ng iyong bansa at magbibigay ng marami pong pagkakataon na ibibigay, katulad po ng pwede siyang mag-contribute, lalong-lalo itong mga tao na matitino ay makakapagtapos ng pag-aaral at makapagtatrabaho ng magaganda. Hindi po ba? At kung lalo na kung makapag-abroad pa, makapagbibigay po ng napakaganda sa bansa dahil magbibigay ng mga remittance sa ating bansa. Hindi po ba? Ano po nangyari? Natsugi ng mga masasamang tao. Pinagtsugi. Tapos yung ibang kabataan natin, nadala pa sa bundok. Ano po ang pakinabang ng gobyerno sa mga ganyang klaseng tao? Nagtatanong na si Kamanong, may pakinabang po ba ang bansa pagka ang ating mga kabataan ay napunta sa bundok? Pagka ang ating mga kabataan ay nalulong sa pulburon at hindi na sila makakawala rito? Ano po ang maitutulong sa bansa natin ng mga ganitong klaseng tao na nagpakalulong sa bisyo? Ginawa na nilang trabaho para po yung bisyo nila hindi na matanggal sa kanila. Ginawa na nilang trabaho at nagamit na sila ng mga sindikato, pati ng mga tiwali ng mga men in uniform. Mga tiwali. Kaya nga merong narco politics. Hindi po ba? Kaya dito ka magtataka. First time na nangyari sa ating bansa na nagkaroon po tayo ng Pangulo, mas kinakampihan pa ang mga masasamang tao umano sa ating bansa. Doon pa pumapabor. At ngayon lang tayo nakakita ng Pangulo na ayaw na gamitin ang ating judicial. Ipinamigay mo na para kang Judas. Hindi po ba? Meron kang sariling soberenya. Nagpakidnap ka umano ng kapwa mo Pilipino, kapwa mo presidente. Hindi ka ba may depresya niyan? Hindi po ba? Tapos ang mga sinamahan mo ngayon, ang mga nakapaligid sa'yo, ganyang klaseng tao, mga kababayan, isa na yan na tagapagsalita diyan sa sinasabi diyan sa ICC, hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, yung sinasabi nga po natin, lahat na po ay gagawin nila. Impeachment, paninirang puri, pagpapabagsak, ICC, para lang po hindi makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Lahat na po ay gagawin nila. Aaraw-arawin na po nila yan. Ganyan po kasama ang gobyerno natin ngayon umano. Pinopondohan po natin ng trilyon-trilyon. Pero ganito lang po nakikita natin pang araw-araw paglilingkod nila.
kasama pa natin ang mga dayuhan na ICC na mukhang nakikinabang din yata sa ating buwis para lang sa kanilang pangsariling interes politikal. Hindi kaya? Napakakawawa po nating mga Pilipino. Dinala po tayo sa kawalan at kahirapan na mga hindot na ito. Talagang nagpakasama na po ng husto yata ang mga nakaupo ngayon. Hindi po ba? Kaya nga po pinagmumura yan ni Vice President Sara Duterte. At syempre po, hindi nila magugustuhan na makapunta o makabalik ang Duterte sa Malacanang. Dahil alam naman po nila, katulad po ni Conti. Alam po ni Conti kung sino po ang tatamaan pagka po naging presidente si Vice President. Dahil yung mga confidential intel pa niya ay ginamit niya po ito sa kanila. Sa kanila po niya ginamit ito para po ang mga tao na ito ay matanggalan ng mga maskara. At ngayon naman ay nakita po natin, natanggal na po ang mga maskara nila. Bunyag na po kung sino po ang mga salot at nagpapahirap sa ating bansa ng mahigit 50 years na, mga kababayan. At tayo po'y nananalangin at nagdadasal na hindi po magtagumpay ang mga tao na ito na nagpakahayop na umano dahil po sa sariling interes at pakinabang lamang ang hangad po sa ating bayan. Hindi po ang tunay na paglilingkod na nakita natin sa pamilya Duterte, mga kababayan. Kaya po tayo ay patuloy po nagdarasal at nananalangin na hindi po magtagumpay ang mga hayop na yan umano. Ang kasamaan na hindi magtagumpay, mga kababayan, dahil ang magsasakripisyo po sa ganitong klaseng kasamaan na binibigay nila sa ating bansa ay mahigit 100 milyong Pilipino kasama ang mga OFW nating mga kababayan. At ang mga susunod nating henerasyon ang parurusahan at magiging kawawa sa mga tao na ito kung sila po'y magtatagumpay, mga kababayan. Kaya po patuloy po tayo magdasal, magsama-sama po tayo na hindi po magtagumpay at maingatan po ang ating Vice President Sara Duterte at ang kanyang buong pamilya at ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at sila po'y mailayo sa kapahamakan. At ganoon din po na tayo po'y maingatan din po ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po at sa mga patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe po, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, si Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, at ingatan nawa po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At muli po, mga kababayan, God bless po sa ating lahat. Thank you po. At tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan. At may pag-asa at liwanag naman po darating sa mga susunod na mga araw o buwan o mas malapit pa. Thank you po, mga kababayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.